Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video. Mga kaibigan, alam niyo po ba? Tara, merienda po tayo. Yan, mula kay Ate Nenet. Ayan, may tinapay po tayo dito. Sige, later na yan. At alam niyo po ba, muntik na tayong ma-scam kanina ng worth 75,000 pesos. Nakakatakot, ano po, nakakaloka. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po, may nagpapatrade sa atin. Ito yung kanyang Facebook account. Hindi, wag ko na pala ilalagay yung kanyang Facebook account kasi baka hindi rin naman, baka naman cloned or ginaya lang din niya yung kanyang Facebook account. So, hindi ko na lang po ilalagay yung Facebook account niya. Bali, ito yung nangyari sa atin. Nagpapatrade siya nung weekend pa, nung Holy Week pa, Saturday yata or Sunday. Tapos, gusto niya magpa-convert ng kanyang G-Gives. Ako naman, sabi ko, okay lang naman, kaya lang sabi ko weekend kasi ngayon, so hindi ko masyadong maharap yung conversion, no? Busy, kumbaga maraming ginagawa dahil nandito yung kapatid ko, nandito yung mga magulang ko, tsaka Holy Week kasi, parang gusto mo rin naman magpahinga, no? So, to cut the story short, hindi nangyari yon nung over the weekend, nung holiday. Ngayong Monday, ang ginawa niya, nag-chat ulit siya. So, una, 30K. Tapos, tinanong ko siya na kung tuloy pa ba yung 30K na ipapatrade niya. Sabi niya sa akin, Idol, hindi na po tuloy yung magpapatrade ng 30K. Andito yung voice niya, no? Hindi na daw tuloy yung 30K na magpatrade dahil isasagad na daw niya ng 100K yung ipapatrade niya. Tapos, sabi kong ganyan, merong service fee yun. Are you sure ba? Kasi medyo mahal magpa-trade, di ba? Tsaka yung service fee, sayang din yun. Tinanong ko siya kung tuloy pa ba yung 30K. Ito yung naging sagot niya nung tinatanong ko na kung tuloy pa ba yung 30K. Sir, 100,000 po ang G-Gives ngayon, sir, kasi yung kahapon, magpapa-G-Gives sana siya ng 30, tapos sabi niya, iubos na lang daw niya lahat. Yung 100,000 daw, sir, buo na lang daw ng 100,000, sir. DJ ko. So, yun yung kanyang tanong. Kung mapapansin mo sa background, parang meron siyang kasama, di ba? So, sabi kong ganyan, 100,000. O, sige, ito yung rate niya, tuloy ba? Sabi kong ganyan. Pwedeng check natin kung kung paano natin siya matitrade. Salamat po, sir. O, di okay daw. Tawagan ko muna yung ano ko po, yung ano po ng kapatid ng asawa ko po. So, ano daw yun? Magpapatrade daw, hindi daw siya yon, kundi yung kapatid ng asawa niya o asawa ng kapatid niya. So, ito. Tapos, tinanong kong ganyan, ingat po kayo, sabi kong ganyan. Balikan mo ako kung sure ka na. Ingat din kayo dahil maraming scammer, sabi ko sa kanya. Tapos, maya-maya nag-reply siya. Ayan, sure na daw po, sabi niya. Hi, sir. Pwede na po daw pakisend ng QR, sir, para maano na po namin. Masend ko na sa kanya, sir. Ayun. So, hinihingi na niya yung QR. Tapos, medyo in a hurry siya medyo in a hurry siya. Pero pag sinend ko na yung QR, parang hindi naman niya magawa agad. Kasi nga sabi kong ganyan, kailangan mabilis yung QR kasi natin na expire yun. Kailangan ma-process siya within 3 minutes. O, di ba? DJ Chico, pwede po ba gawa ng ibang paraan kasi mamaya wala ng signal dito. May ibang paraan ba? May ibang way po ba na pwede natin siyang ma-process? Kahit hindi sa may paraan po bang iba? Ito yung scammer, te. O, yun. Kaya sabi nung tinawagan kong si Maricel Gonzalez, nagagalit siya dahil akala niya kaboses ko. Kaboses ko nga, di ba? Kaboses ko po yung scammer. Ganito yun. So, ito na nga po mga kaibigan. Di ba hinihingi ko po yung GCash profile, hinihingi ko yung G-Gives dashboard, at saka hinihingan ko kayo ng valid ID. Yun po yung purpose nun. Bakit ko po hinihingi yung mga bagay na yun? To prove your identity. Kasi pwedeng ginaya mo lang yung Facebook ng isang tao, di ba? Pwede naman ganon. Tapos, doon sa pagpapadala mo ng GCash profile, doon lalabas yung iyong GCash number. Importante rin po na ipadala po ninyo inyong GCash number. Kasi ang ginagawa ko po, kagaya ngayon, kaya ko po na-trace, na muntik na ako ma-scam, tinawagan ko po yung nando sa GCash profile, si Ate Maricel, no? Si Ma'am Maricel. Tapos sabi sa akin ni Ma'am Maricel, Ma'am, sabi ko, Ma'am, good morning po. Sabi ko, kayo po ba yung magpapatrade ng G-Give? Sabi ko ganyan. So hindi siya makasagot ng oo, hindi. Parang oo na hindi. Sabi niya, hindi ako nagpapatrade. Oo, ako yung nagpatrade o magpapatrade, pero hindi ako nagpapatrade ngayon. Sabi niya, ganun po ba, Ma'am? Sabi ko, nililinaw ko lang po kasi, meron po, kausap niyo po ba yung Lupin ganitong tao? Lupin Redaso yung pangalan sa Facebook. I'm not sure kung siya nga talaga yun o hindi. Hindi daw niya kilala. Pero alam mo, sabi niya ganun, yung tumawag sa akin na nang-scam kahapon, na-scam daw siya kahapon. Kaboses mo, ganyan yung boses niya sa'yo. Sabi sa akin, hindi syempre naloka ako. Sabi ko, naku ma'am, hindi po ako nagko-convert kahapon. Sabi ko ganyan, tsaka wala akong client job. Tsaka kung in-scam ko po kayo, ma'am, hindi ko na kayo tatawagan ngayon, di ba? Ba't pa para tawagan ko kayo? O kaya naman, siguro nga, kumbaga nagulat na lang talaga ako na kaboses ko yung nang-scam sa kanya kahapon. Minsan kaboses ko si OG Diaz. Minsan naman scammer yung kaboses ko. O anyway, yun yung nangyari kay Ate Maricel. Na-scam siya kahapon. Hindi ko alam kung paano na-scam. Pero tinanong niya sa akin, tinanong ko sa kanya kung paano siya na-scam. Meron daw siyang sinalihan sa Facebook, yung pinindot niya, yung Kapinpin Brothers. Pinindot daw niya yung parang video, sponsored ad po yun, nakita ko na po yun eh. Kasi pinindot ko rin siya. Yung Kapinpin Brother na yun, pinindot niya po daw, nag-join daw siya doon, pero hindi niya na in-elaborate sa akin kung paano siya nag-join doon. Pero ako kasi, na-encounter ko na yun, na pinindot ko rin yung Kapinpin Brother na yan. Pag pindot ko sa, ano kasi yun eh, may mukha ni Sergey Bin, tapos may anong tawag doon? May, yung parang Bear Brand sakto.
No? Iisipin mo, sponsored ad talaga yon ng Bear Brand. Parang pinopromote ni Sergey Bin, Kapinpin Brothers, allegedly, yung Bear Brand. So, i-stop mo. Pag pinindot mo, tapos na-timingan mo yung, what's this? Yung Bear Brand sakto, meron ka daw reward or prize na matatanggap mula sa Kapinpin Brothers. So, ano nangyari? Nag-try ako pinindot ko, tapos may nag-message sa akin, nanalo daw ako. Pag na-swakto mo yan, may GCash giveaways ako sa'yo. Sabi niya, sa inyo, sabi niya. Ganun. So, syempre, kailangan masakto mo yan. So, yan, ilalaruin mo lang siyang ganyan hanggang sa masakto mo. So, ilang beses mo siyang mapiplay ng paulit-ulit. Ikaw naman, akala mo talaga, iisipin mo talaga na talagang laro siya. So, naglaro ako dyan. Tapos, hinayaan ko lang siyang ganyan. So, parang nangyayari na, nalalike mo siya, nang nalalike, hanggang sa may nag-message po sa akin. Dito kasi sa like, pagka play, stop mo siya, nalalike mo siya Ngayon, pag nalike mo siya, mga kaibigan, ito po yung mangyayari. May magme-message po sa inyo. Ayan yung page ng Kapinpin Brothers, Ginaya po nila yung page ng Kapinpin Brothers. Ayan. Hindi ko alam kung totoo din na may Kapinpin Brother na page. So, ayan po yung page ng Kapinpin Brothers. I don't know if it's true or legit kasi itong post na ito na sponsored ads nung March 23 po yan, mga kaibigan. Ayan, tapos may Merry Christmas everyone, may pamigay pang pera. So, scam po talaga ito, Yan. Ngayon, ito yung messenger nga na chat sa akin. Dahil sumali ako dyan, nung binanggit kasi ni Maricel, nung na-scam, nung nabiktima yung Kapinpin Brothers na game sa Facebook, naalala ko ito yun kasi sumali ako Sabi niya, congratulations dahil ikaw yung napili namin, mag-screenshot po kayo sa balance ng GCash ninyo para ma-times 3 ko po yan, at yan po ang panalo ninyo. Di ako naman, ako naman, syempre, interesado din naman ako manalo, di ba? At gusto ko rin malaman, pero may kutob na ako na too good to be true. So, ang ginawa ko, mga kaibigan, nag-screenshot ako. Totoo naman, may laman po yung GCash ko kasi nga nagtitrade tayo. Kaya laging may laman yung GCash na yan. Nag-reply pa si Kapinpin Brothers. Okay, sige, mag-message na kay Ma'am Luisa. Siya muna assist sa inyo kasi nasa meeting ako. Sobrang busy ko ngayon. Mag-message lang po kayo sa kanya. Alam na niya kung ano po gagawin sa mga binibigyan ko ng prizes. Kung di lang talaga ako busy, pasensya po, mag-message po kayo sa kanya. Congratulations po. Ayan po si Luisa Avellano. Yan po, Luisa Avellano. Makita mo, assistant. Ano yan? Parang may logo pa ng lawyer Ayan po, mga kaibigan. Locked profile, Santiago, Ilocos Sur. Hindi ko alam kung legit to or what, Hindi ko naman siya minessage, At, sana yan? So, hindi ko siya minessage. Sana itong 60K na ibibigay ko, gamitin mo sa tama, okay? Sabi niya ganon. So, kasi nga 20K yung laman ng aking GCash wallet. So, times 3, magiging 60K o papadala niya ako ng 60K. Siyempre, guys, pera is waving, Diyan na lumalabas yung pagiging mukhang pera ng tao talaga. Sinong hindi mukhang pera? Lahat naman tayo kailangan natin ng pera, Pero siyempre, kahit kailangan mo ng pera, kailangan nag-iisip pa rin po kayo. Sir Aris, nag-message ka na po ba kay Ma'am Luisa? Grabe, guys. Ang huling message niya sa akin was 8:38 a.m. Busy daw siya, sobrang busy daw siya. Pero nakapag-follow up pa siya sa akin ng 9:01 a.m. para i-follow up kung nakapag-message na ako kay Ma'am Luisa. Sabi ko, nope. Nag-message ka na kay Luisa. Ayoko, sabi kong ganon. Tapos, yun na, ayoko kako. Hindi na ako nag-message. Kasi, ano na yan paikot-ikutin ka na yan, scam yan So, yan, Kapinpin Brothers, kung kayo yung nanonood, I know you are very famous at guys, syempre hindi naman ito kasalanan ng Kapinpin Brothers, mga kaibigan. Nangyari lang kasi famous sila, ginagamit sila ng mga tao. Famous sila sa kanilang vlog, sa kanilang channel. Actually, nanonood ako ngayon, guys. Ayan, tingnan po ninyo. Ng vlog nila Kapinpin Brothers. Yan, pinapanood ko po ngayon. Nagpe-play lang yan sa aking TV. So, mga kaibigan, Kapinpin Brothers, hindi naman nila kasalanan yan talaga na kung may gumagamit po ng kanilang pangalan sa pang-aabuso o pandaraya, panlalamang sa kapwa, hindi nila kasalanan yan. Tayo po ang may kasalanan kung tayo po ay mabibiktima. Okay? Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. At saka, wag din natin silang ibabash, Kumbaga, kung totoo, kung namimigay na nga sila ng pera, namimigay naman talaga sila ng pera, mga kaibigan. So, tumutulong sila, pero wag na natin silang ibabash. At hindi rin naman nila ito ginusto. Yun na nga po, mga kaibigan, walang kinalaman yung Kapinpin Brothers doon. Pero I know, alam na rin ito ng Kapinpin Brothers, nakarating na rin ito sa kanila, pero wala naman silang magagawa Yun nga lang sana si Facebook, ma-double check niya kung nang-i-scam ba. Pero paano ma-double check yan o paano maalis yan kung wala naman nagrereklamo? So, subukan ko siyang i-report user natin siya, ha. Sige, i-report user natin siya. Puntahan natin yung kanyang business profile. Ayan, puntahan natin. Tapos, biruin mo, tingnan mo, 7,100 likes, tapos 8,300 followers. Marami-rami din, ha. Report page natin yan. Tapos, something about this page. Scam. Yan, scam. Fraud, scam. Okay. So, you're about to submit a report. What do you want to report? Something about this page, scam, fraud, or false information, fraud, scam.
Yan, lahat tungkol sa scam. So, anong gagawin ko daw? I-report ko lang, thanks for reporting this page, awaiting for review. We use technology and review teams to remove anything that doesn't follow our standards as quickly as possible. Tapos, may decision made na sila. So, next step niyan will be, ibablock na nila yung Kapinpin Brothers to myself. So, mga kaibigan, sana ganun din po yung gawin nyo, ha? Hanapin nyo po yung Kapinpin Brothers page link na yan, na napaka-peke po. Ayan po, ayan, nandyan. No? Mag-ingat kayo, 7,100 likes, 8,300 followers. 5K sa nag-follow. O, di ba talagang ginagamit nila yung pangangailangan ng mga kababayan natin? So, pag ikaw gipit ka, ipa-follow mo sila. Kasi nga may 5K ka. Ano bang ibig sabihin nun? 5,000. Created Kapinpin Brothers. Na-create lang siya last year, November 11, 2024. Ayan po, oh. Oh, 2024 lang. Eh, ang tagal na ng Kapinpin Brothers, ladies and gentlemen. So, bogus talaga to, no? Peke talaga yan, no? So, ayan, ang pekeng Kapinpin Brothers, mag-ingat po kayo mga kaibigan, ha? So, yun lang. Nagpapatrade siya ng 100,000. Ay, nagpapatrade siya. So, yun lang. Muntik na ako ma-scam ng 75,000. Nakakatakot, di ba? Narinig niyo yung boses ng scammer. Hindi ko na ipapakita yung page yung Facebook account ng scammer kasi baka hindi naman siya yun. I mean, baka ginaya lang din niya yung Facebook account, ginaya niya lang yun. Basta kayo mag-iingat po kayo mga kaibigan, ha? Alam niyo ba, mini-message ko pabalik yung scammer na yon. Lupin, nakausap ko yung may-ari, yung Maricel Gonzales. Hindi naman daw pala siya nagpapatrade. Ano daw, ini-scam lang daw siya. May nag-i-scam daw sa kanya. Hindi kaya ikaw yun, Lupin? Nag-reply po si Lupin. Pasensya na kayo. DJ Chico, mahina talaga ang signal pag-upload. Pag-upload ngayon, expire na. Diyos ko po, kanina pa ako, screenshot. Hindi marunong mag-screenshot, hindi mabilis mag-screenshot. Sige, tatawag ulit ako sa inyo. Idol Chico, ha? Or mamaya na lang sa bangko, pwede naman din po. Mini-message ko siya. Sabi ko, scammer ka yata. Nakausap ko yung si Maricel. In-scam mo pala siya kahapon. Diba? So sad. Ngayon yung mga message ko sa kanya, hindi na nag-send. Couldn't send. Kasi yung pala naka-block na ako sa kanya. So yun lang guys. Ingat po kayo. Okay? Kung mapanood mo yung video na to, pakishare mo po dahil baka ma-scam din yung mga kaibigan nyo. Karamihan kasi na sumali doon sa Kapinpin Brothers game. Siyempre pag na-scam ka naman, hindi mo naman sasabihin kaagad, di ba? Dahil nga katangahan niya ng isang tao. Alam nga naman, ipagsabihin niya pa yung katangahan niya. Sasabihin lang niya na scam siya. At i-share niyo po yung video na to dahil pwedeng isa po kayo sa mabiktima o kaibigan ninyo, mahal niyo sa buhay. Lalo na yung mga magulang natin, mga nanay natin, tita natin. Kasi hindi naman sila mapag-isip ng masama yung mga tito, tita natin. Gusto lang naman nila magkapera, gusto lang nila na magkapag-premyo, tsaka libangan nila ang Facebook, tapos tama-tama, kailangan din nila ng pera. Possible na ma-scam talaga sila. Hindi naman sila mag-iisip kasi hindi naman kasi sila mapag-isip ng masama sa kapwa. Kaya mga kaibigan, i-share niyo po yung video na to dahil posible po na, baka susunod ng ma-scam ay yung kamag-anak, mahal ninyo sa buhay. Baka kasi ang susunod na ma-scam ay ang inyong mahal sa buhay. Ingat po tayo.